Sir, magandang gabi po at salamat pinayagan mo ako makadalaw po sa iyo. Sir, okay na po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then, after that, bayad-bayad na lahat, parang yung isang babae doon, 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-iyak yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ako. Ipong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman na 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, doon ko lang siya makikita at makakausap. Na iba, upang regalo. That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung Ayan O may pragmanahan din pala si Pulong, o kita nyo Sabi po ni Criston, nung pagkakataon po na yon, di ba, 7 babae ata, 7 or 8 babae ata yon. Yung isa kay Pulong pala talaga. So parang NBA, no? First pick. First pick, Pulong Duterte. Woo! Second pick, Charlie Tan. Third pick, yung driver. Walang iya kayong bababoy nyo, walang iya kayo. Oh. Yun, or meron pa siyang pinagbibigyan na iba upang regalo? that time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung sa iba ay yung iba, I mean yung ibang scene namin, mga kaibigan lang niya, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. So yun, Vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa yung bar, then sabay kami that time pumasok ng... Wait. Ulitin natin. Ang ingay ko sige. Question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar, then sabay kami that time pumasok ng bar, galing sa bahay galing sa Woodridge to bar, then yun, sabay kami that up to nalasing siya, then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV, then yun. Pero nakita niya yung CCTV, kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog yun na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Sir, magandang gabi po at salamat pinayagan mo ako makadalaw po sa iyo. Sir, okay na po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung
yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then, after that, bayad-bayad na lahat, parang yung isang babae doon, 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-iyak yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ako. Oh. Tipong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman, 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, doon ko lang siya makikita at makakausap. Na iba, upang regalo. That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung Ayan may pragmanahan din pala si Pulong, kita nyo Sabi po ni Criston, nung pagkakataon po na yon, di ba, 7 babae ata, 7 or 8 babae ata yun. Yung isa kay Pulong pala talaga. So parang NBA, no? First pick. First pick, Pulong Duterte. Woo! Second pick, Charlie Tan. Third pick, yung driver. Walang iya kayong bababoy nyo, walang iya kayo. Oh. Yun, or meron pa siyang pinagbibigyan na iba upang regalo? that time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung sa iba ay yung iba, I mean yung yung ibang scene namin, mga kaibigan lang niya, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. So yun, Vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa yung bar, then sabay kami that time pumasok ng... Wait. Ulitin natin. Ang ingay ko sige. Question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar, then sabay kami that time pumasok ng bar, galing sa bahay galing sa Woodbridge to bar. Then, yun, sabay kami up to nalasing siya, then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV, then yun. Pero nakita niya yung CCTV, kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog yun na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh.